A great life requires a great focus. Kung gusto mo na magkaroon ka ng dakilang buhay, kailangan marunong ka ring mag-focus. Now, hindi natin ini-underestimate at hindi natin minamaliit ang importansya ng pananampalataya. Faith is important. And we need faith in our lives. We need faith in the middle of our journey. Wala pa ho sa atin ang nakarating na kagad sa finish line ng ating buhay kasi nandito pa tayo. Lahat po tayo ay nasa gitna pa lang po ng ating buhay regardless of our age. At para po makasurvive tayo sa mga obstacle, challenges ng ating buhay, kailangan po natin ng matindi-tinding pananampalataya in the middle. In the middle of this journey, all of us needs faith. What kind of faith? Pananampalataya that God can. Pananampalataya that God will. Lahat tayo mga kapatid, kailangan nating maniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is able at ang Diyos na pinaglilingkuran natin is willing. Alam niyo ba ang pinakamatinding kaaway ng pananampalataya? Negative mindset. Yung hindi ka na naniniwalang aahon pa kayo. Yung hindi ka na naniniwalang magbabago pa ang iyong sitwasyon. Yung parang hindi ka naniniwalang, kaya ko bang lagpasan ito? Pero gusto kong ipaalala sa inyo mga kapatid, kahit matulog ka na pagkatapos ito, na hindi porkit hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi kaya ng Diyos. Yung kaya mo at yung kaya ng Diyos magkaiba. Kaya kailangan nating manampalataya na yes, hindi ko kaya, pero alam kong kaya ng Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi wala pong exempted sa mga bagyo ng ating buhay. No one is exempted in the storms of our life. Lahat tayo makaka-experience at makaka-receive ng bad news. Lahat tayo matitest. Pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Pwede kang mabetray. Pwede kang madisappoint. Pwede kang malugi. Pwede kang matakot. Pwede kang maging anxious. Pero salamat, ginagamit ng Lord ang mga pagsubok sa ating buhay para tayong lahat ay palakasin. Hindi ka kasi talaga lalago kapag walang struggle. Hindi ka kasi talaga magmamature kung walang resistance. Imagine niyo mga kapatid, kung lahat ng bagay at lahat ng prayer request mo ay madali lang talagang nabibigay ng Lord. Imagine niyo po kung lahat ng prayer natin, as in lahat, once na nag-pray ka, automatic, may LBC mula sa langit na magpapadala ng answered prayer sa atin. It is a dream. Pangarap nating lahat yan. It is great. Ang ganda na kapag nanalangin ka, biglang sumasagot ang Panginoon. Ang problema, magiging mahina ka kapag ganun. Think about it. Magiging mahina ka, kapatid. Kasi ginagamit ng Lord ang mga obstacle ng ating buhay para palakasin ang ating mga pananampalataya. Gusto ko lang pong i-remind ang lahat ng nangihina at gusto nang mag-quit sa mga oras na ito. Mga kapatid, kung ikaw man ay gusto nang sumuko sa mga pagsubok ng iyong buhay, paalala lang, meron kang otoridad na mas malaki doon sa mga obstacle na iyong pinagdadaanan. You have a weapon to overcome this struggle that you are facing. You have a weapon to overcome these troubles that you are facing. Meron kang boses. At hanggat may boses ka, pwede kang kumanta ng papuri sa Panginoon. At hanggat may boses ka, pwede mong ideklara ang lahat ng sinasabi na salita ng Panginoon. Yung miracle nasa bibig mo na eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, the miracle is already in your mouth. Bubukas mo na lang yan. Eh kasi kung ano-anong pagmamarites kasi lumalabas eh. O ang ilabas mo dyan, kapatid, yung mga salita ng Panginoon. You have to speak up. And you have to speak with faith. Huwag mong iaalaw na yung mga storm ng buhay mo will silence that voice. You have a voice. And you can always quote the scripture kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon so that all of us will be delivered sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Pero salamat mga kapatid, yes, ang pananampalataya ay importante. Pero ang pananampalataya kailangan ng tamang perspective. Distraction is limiting your ability to experience the possibility. I said it again. Distraction limits your ability to experience the possibility. The text that we are in, mga kapatid, yung binabasa nating text, ang mga disciple ay nagko-cross sa Sea of Galilee at yung dapat na boat journey, naging test journey. Nararanasan niyo ba minsan yun? Yung, nung nagkaroon ka ng problema, sabi mo, Lord, di mo naman ako in-inform. Ganito pala katindi pagdaday. Yung nag-asawa ka, yung saya-saya mo,
Yung parang, yung kasal mo, excited ka. Tapos 1 year into the marriage, sabi mo, Lord tama na to Gantong level lang ng hirap. Okay na kami dito. Yung konting inisan, bati-bati konti, yung nandun siya sa CR, nandito ako sa kwarto, ganun-ganun tulog lang, Lord. Okay na ako doon. Sabang tumatagal, okay, nagingibang bahay ka na. Lumalayas ka na pag nag-aaway kayo, yung mga ganyan. Parang sabi mo, Lord, ang saya namin dati. Dati pagka nagtatampo yung asawa ko, sabi ko, ang cute ng asawa ko, no, pag nagtatampo. May ganun ka pa, no? Minahal mo siya sa pagiging cute niya. Pero habang tumatagal yung pagsasama, parang sabi mo, parang I did not sign up for this. Parang hindi naman ito yung pinirmahan kong kontrata. Akala ko masaya. Alam niyo, ganyan yung mga disciples. Inutusan lang sila ng Panginoon tumawid ng Sea of Galilee. It was supposed to be a boat journey. Napaka-smooth lang dapat. Pero yung boat journey pala, may test pala yun. Naranasan niyo ba sa school dati, papasok ka lang dapat? Tapos biglang yung teacher mo sabi niya, surprise, may exam tayo ngayon. Tapos kung kailan si ma'am, maraming teacher sa member natin, huwag kayong ma-offend. Pero talaga, magaling din kayo manorpresa yung mga teacher natin, di ba? Yung parang bigla na lang may test tayo. At kung kailan ka, pansinin niyo to, kung kailan ka hindi nag-review. At kung kailan ka puyat na puyat. Sabi mo parang, isang episode lang talaga, Lord. Isang episode lang talaga, Lord. Naging isang season. Kung kailan ka puyat na puyat, sabi ng teacher mo, may exam tayo. Ganun yung nangyari sa mga disciple Tatawid lang sila, ilang minuto lang Ang sabi ng scripture, habang sila'y nasa gitna ng Sea of Galilee, umihip ang hangin at ang alon ay lumaki. They did not sign up for this. Na sa sobrang takot nila, sabi ng Bible, lahat sila ay nagsigawan. Nung may nakita silang biglang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Now, sabihin ko ba edad ko? 36 years old na po ako. Wala pa akong nakitang tao na naglakad sa tubig. Ang turo sa akin noon, ang tubig, nilalanguyan. Hindi nilalakaran. Kaya nakaka-relate ako sa mga disciple kapag ang sinasabi nila, nung nakita, sabi ng Bible, nung nakita nilang naglalakad si Jesus sa tubig, napagkamala nilang multo. Mali nga yun, dapat nga muluan lang, kasi isa lang naman si Lord, di ba? We have one God. Muluan. Pero watch this. Sabi ng verse 25, Jesus went to them walking on the sea. Sumigaw sila, it is a ghost. But immediately, watch this, every time you shout for help, God is always there. Ang sabi ng Bible, immediately, Jesus spoke to them 3 phrases. Be of good cheer, it is I, don't be afraid. Hindi ko alam kung sino po ang kinakausap ng Panginoon dito, pero alam ko ito lang yung kailangan mo ngayon. Be of good cheer. It is I, sabi ng Panginoon, the eye of the storm. Jesus, sabi niya, don't be afraid. Huwag kang matatakot. Sabi ng scripture, nung nakita ni Peter na si Jesus ay naglalakad ng tubig, ikaw ba naman, nakita mo yung hindi posible, naging posible. Now, bigyan ko lang kayo ng context, Si Peter, fisherman. Mangingisda. Correct? Ang pinakamalapit sa paglalakad sa tubig na nakita niya, flying fish. Yun na yung pinakamalapit. Wala pa siya nakitang naglalakad sa tubig. Kaya nung nakita niya naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, natakot ang lahat ng disciple, pero si Peter, ang sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo kong lumapit sa iyo. Now, dito maraming Christian nagkakaroon ng parang maling connotation. Hindi pinangarap ni Peter na makalakad sa tubig. Ang gusto niya lang makasama si Jesus. Ulitin ko ulit. Marami kasi sa atin, masyadong mataas yung pangarap natin, nakafocus ka na sa pangarap mo. Nakalimutan mo na yung presensya ng Panginoon. Kaya pag bumagsak ka, minsan sinisisi mo si Lord, Lord, nasaan ka ba? Sabi ng Lord, di ka naman kasi pinapapunta dyan Sabi ni Lord, ako pa nasisi. Sinabihin na kitang wag yung lalaki na yan, di ba? Hindi nga Christian yan
Yung hindi niya inakalang posible, naging posible. Kaya sabi niya, Lord, let me come to you. Let me walk on the water with you. The main motivation of Peter was just to come to Jesus. And I believe if I will interpret, para yung paraan ng pangungusap sa akin ng Panginoon dito is that, siguro sinasabi ni Peter, Lord, may bagyo dito. The wind was boisterous. The wind was contrary. Hindi ko na kaya to. I want to be in your presence. And I'm sure lahat tayo may ganung mindset, mga kapatid, na kapag may mga pagsubok sa ating buhay, Lord, ayoko na dito. Gusto kong makasama na lang kita. Ang sabi ng scripture, nung sinabi niyang, Lord, let me come to you on the water, ang sabi ni Jesus, come. One word, lumapit ka. Ang sabi ng Bible, si Peter, lumabas ng kanyang bangka. Sabi mo nga sa katabi mo, labas-labas din pag may time. Yung lockdown nag-i-ease now, labas-labas din. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo ba mga kapatid na yung bangka dito, I believe is a picture of safety. Safe. Comfort zone. Yung bangka dito naniniwala ko is a picture of nakagawian. Normal. Comfort zone. At nagsettle ka na sa bangka mo. Kaya hindi mo maranasan yung imposible. Ang nararanasan mo lang yung normal. Lumulutang sa tubig. Gusto mo bang maranasan yung abnormal? Habang sila nagpapalutang-lutang, si Peter naglalakad. When Jesus invited Peter to walk on water, it was a challenge for Peter to get out of his comfort zone. And when God is asking you to follow me, and when God is asking you, give, kapag sinabi ng Panginoon sa iyong magsimba ka, magbasa ka ng Bible, manalangin ka, hindi lang yan basta utos, challenge siya ng Panginoon to get out of your comfort zone. Masyado ka na kasing busy sa maraming bagay pero wala kang oras sa Kanya. Tapos gusto mo maranasan yung abnormal? Sabi ng Panginoon, come! I want you. Sabi ng scripture, umakbang si Peter palabas ng bangka. Alam niyo, natutuwa ako, binabasa ko ito, sabi ko, Lord, salamat sa word mo sa Gia Kamanaba. Na ang mga tiyaga Gia Kamanaba hindi lang pang bangka, pang eroplano pa. Hallelujah. Bakit? Kasi may mga global family tayo all across the world, mga kapatid. Amen. Comment nyo nga sa comment section kung kayo ay kailangan mag-eroplano pa papunta dyan. Marikina, Baliches. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang pang bangka. Pero ang sabi ng scripture, verse 30, habang si Peter ay naglalakad sa tubig, nung nakita niya yung hangin, di ko alam kung paano nangyari yun kasi yung hangin di ko pa nakikita. Pero siguro nakita niya yung epekto ng hangin. Nung nakita niya yung epekto ng hangin, na yung hangin ay boisterous, he became afraid. Natakot siya. At nung natakot siya, he began to sink. And he cried out, Lord, save me. When he saw the wind, nung una nakatingin siya kay Jesus, pero nung nagsimula siyang tumingin sa epekto ng hangin sa kanyang kapaligiran, ang sabi ng Bible, nagsimula siyang lumubog. Look at this. Si Peter and si Jesus ay parehong nakalakad sa tubig. Anong difference? Yung tubig ba? Ba't lumubog si Peter at si Jesus hindi? Baka iba yung tubig na nilapakan ni Peter. Mababa buoyancy. Kaya lumubog agad siya. No, it's not the water. Alam niyo ang difference between Jesus and Peter? Focus. Kasi si Peter, nung nakatingin lang siya sa ating Panginoong Yesus, he was able to do the impossible. Nagawa niya yung imposible, yung makalakad sa tubig. But the moment na tinanggal niya yung kanyang focus, bigla siyang lumubog. And I believe this is an answered prayer for some of you. Marami sa inyo ang nagtataka, Pastor, ginawa ko naman ang lahat, nagbabasa ako ng Bible, ginawa ko lahat, pero bakit parang pabagsak pa rin ang aking buhay? Bakit parang nilulunod pa rin ako ng kalungkutan, nilulunod pa rin ako ng napakaraming bagay, and I feel like I am a failure? Huwag na kayo magtaas ng kamay, but I know somebody in this hall and somebody out there is experiencing na parang kayo ay failure. Parang wala na tayong ginawang tama. Pero what if I tell you, mga kapatid, na kaya ka nag-fail ay hindi dahil failure ka. Pero posible kaya ka nag-fail kasi may problema ka sa focus.
Think about it for a moment. What if ang talagang destination mo, mananalo ka sana sa mga bagay na ikinatalo mo? Posible kaya mga kapatid na kaya tayo natatalo, hindi dahil we are not good enough. Because many of you mga kapatid, iniisip natin, kaya tayo bumagsak, kaya tayo natalo, kaya ka bumagsak sa board exam, hindi sapat ang iyong kaalaman. Na kaya ka nag-fail, hindi sapat ang iyong experiences. Na kaya hindi ka na-promote, kasi kulang ka sa credentials. Pag tinignan yung biodata mo, kompleto naman. Pero sabi mo, bakit ako nag-fail pa rin? Posible ba mga kapatid na ang mga failures natin ay hindi dahil failure tayo? At ang mga failures natin ay hindi dahil meron tayong problema, kundi ang failure natin ay bunga ng kakulangan natin sa focus? Posible ba na yung kakulangan natin ng blessing, hindi lagi, pero posible ba na yung kakulangan natin sa blessing ay epekto ng kakulangan natin ng focus? Nananalangin ka sa Lord ng promotion, nung hindi mo nakuha yung promotion, sabi mo, Lord, ganun ba talaga? Failure ba talaga ako? Hindi ba talaga ako qualified? Or posible rin mga kapatid na qualified ka sana, pero kapag may trabaho ka, may iba kang pinagkakaabalahan. So it's not the lack of blessing. It's a lack of focus. Lahat tayo nangangarap ng great marriage. And I'm so blessed to have Jenny in my life. Pero hindi lahat ng marriage nagsasucceed. At hindi ko sinasabing ang aming marriage, sana, Lord, wag naman sana. Amen? Ay walang imperfection. Lahat ng marriage may imperfection. Pero posible kaya mga kapatid na kaya nag-fail yung marriage because hindi dahil hindi ka mabuting asawa, kundi dahil hindi mo napag-focusan yung relationship. So it's not about you. It's not about your ability. It's your focus. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Because we live in a distracted society. At kung hindi tayo marunong mag-focus, mawawalan ka talaga ng abilidad mag-enjoy. Do you understand mga kapatid what I'm saying here? Many of us, hindi kayo ito, many of us are so glued to distraction. We are so glued to social media. We're so glued to all this distraction in our life. Mga circumstances. Amen. And even our friends sometimes can be a distraction. Oppositions can be a distraction. Circumstances could be a distraction. Unbelief could be a distraction. Social media could be a distraction. Sino sa inyo naniniwala yung friends minsan distraction? Lakas ng amen mo, katabi mo yun. Sino sa inyo naniniwala minsan ang ating kaibigan ay minsan distraction? Ang mga opposition sa buhay, minsan distraction. Ang mga circumstances, minsan distraction. Yung unbelief, minsan distraction. Yung social media, minsan distraction. Yun yung nag-gets eh. Yung friends, distraction. Yung opposition, distraction. Your circumstances, distraction. Unbelief, distraction. Social media, distraction. Gets? Yung friends, distraction. Opposition, distraction. Circumstances, distraction. Unbelief, distraction. Social media, distraction. Gets? Yung friends, letter F, distraction. Yung opposition, letter O, distraction. Yung circumstances, letter C, distraction. Yung unbelief, distraction. Yung social media, distraction. Focus! Sabi na isa, pala yun. Kailang ulit pa. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? You cannot walk on water distracted. If you want to walk on water, you have to focus because focus is a weapon. There are a lot of things that are beyond our control. Hindi mo makokontrol, pero yung kaya mong kontrolin yung focus mo. Marami sa atin na distract tayo ng maraming bagay because of this turmoil that is happening in our life. But right now is a special season for Gia Kamanaba. May reminder ang Panginoon sa atin. Focus. What do you really want to happen in your spiritual journey? Focus. Ano ang gusto mo mangyari sa iyong pamilya? Focus. Anong gusto mo mangyari sa iyong career? Focus. Sabi mo sa katabi mo, you have to focus. Because that's the only thing that you can control. Nakakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig until nawala yung kanyang focus. May vision pa rin siya pero wala na yung kanyang focus.
Eh marami sa atin may vision pa rin pero wala na yung ating focus. Do you want your vision to become a reality? Don't lose your focus. Alam niyo, sa lahat ng mga staff natin dito sa church, ang lagi ko sinasabi sa kanila, stay focused. You know why? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, minsan may honeymoon stage. Sa una parang exciting. Masaya. Pero habang tumatagal, mas papunta sa exciting part, syempre. Habang tumatagal, may mga challenges, may mga opposition, may panghihina, may pagkapagod. There are a lot of crying nights and sleepless nights. But you have to stay focused. Ang sabi ng Colossians 3, set your minds on things above. Focus. Ang sabi ng Philippians 4, let your eyes look directly ahead. Focus. Ang sabi ng Matthew chapter 6, do not worry about tomorrow. Focus on the present. That's a statement of focus right there. Kasi kapag nag-aalala tayo sa bukas, sinasabotahin mo na yung bukas mo, hindi pa nagsisimula. At ang matindi pa mga kapatid, masyado nating inaalala ang lahat ng bagay, pero wala ka nang pinapanalangin. Lahat inalala mo na, pero wala kang pinanalangin. Ang utos ng Lord, ipanalangin mo lahat, tas huwag ka mag-alala. Binaliktad natin. Inalala natin lahat, tas hindi na natin pinag-pray. Actually, pinag-pray mo, pero pinalo up mo lang kay Lord. Lord, follow up lang ha, 32 na po ako, wala pa naliligaw. Kaya yung mga single na mga babae dito, huwag kayong maghahanap ng playboy. Mga lalaki talagang, uy, okay na. Ang hanapin nyo, wag playboy. Ang hanapin ng mga babae, prayboy. Amen. Hallelujah. Yung mga marunong manalangin. Ang sabi ng Hebrews 12, let us fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan mong maging mapili sa mga bagay na paglalaanan mo ng pansin. Hindi lahat ng bagay deserve ng iyong attention. Hindi lahat ng bagay deserve ng iyong focus. You have to choose what you listen to. And you have to choose who you listen to. It matters. Yung mga pinapalaki mo, it matters. So choose who you magnify. Ang sabi ng Psalms 34 verse 1, magnify the Lord with me. So sino dapat ang minag-magnify? Yung problema ba? Yung suliranin ba? Yung takot ba? Yung anxiety ba? Hindi sinabi ng magnify your anxiety. Ang sabi, magnify the Lord. Eh, ang tanong, malaki na si Lord, ba't mo pa ma-magnify? Ang mga minamagnify lang natin yung maliliit, di ba? Eh si Lord malaki na, ba't pa kailangan i-magnify? Hindi natin minamagnify si Lord kasi maliit si Lord. Minamagnify mo siya kasi maliit tingin mo kay Lord. Kaya kailangan mong turuan ang iyong sarili na every time may problema, yung namamagnify mo, yung tinututukan mo na magnifying glass problema, sabi ng Lord, magnify the Lord. Ang palakihin mo sa iyong puso ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. You have to choose. Kailangan mo mamili kung sino ang paglalaanan mo ng pansin. Kasi not everything in your life you can control. Naalala ko yung mga Israelites, nung sila ay inutusan ni Moses na magpunta ng lupang pangako para mag-espiya. Do you remember the story? After 40 days, bumalik sila, iba-iba yung kanilang report. Tignan nyo to. Ang sabi ng Numbers chapter 13 verse 25. Are you still with me? Ang sabi ng verse 25, after exploring the land for 40 days, the man returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community that they had seen. Everybody say seen. So nakita nila. Right? They had seen and showed them the fruit that they had taken from the land. So nakita nila may bunga. At yung bunga malaki. Pero hindi lahat na nakikita mo na pagpofokusan mo, di ba? Tignan nyo, verse 27. This was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore. It is indeed bountiful country, a land flowing with milk and honey, and here is the kind of fruit it produces. Verse 28. But, lahat ng, kahit gano'ng kaganda yung sinabi niya nung una, pag may but na yan, wala na lahat yan. Ninenegate niya lahat ng sinabi niya. Ayun yung sinabihan ka, ang ganda mo, pero, alam mo, love na love kita, pero, parang, ang ganda ng lupa, but the people living there are powerful, their towns are large, their towns are fortified. We even saw the giants there, the descendants of Anak.
Verse 29, the Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, Amorites, Parasites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb, hallelujah, tried to quiet the people as they stood before Moses. Let us go at once to take the land. We can certainly conquer it. Grabe, nakakatuwa si Caleb, no? Habang lahat negative siya, hindi! Kaya natin to. How many among you are praying for Caleb's spirit? Habang lahat nagre-reklamo at nakakita ng negative, nandun ka para sabihin, hindi, malaki ang Diyos natin. Verse 31, ito na. Kapag talaga positive thinking ka, may mga ano talaga eh. Verse 31. But the other men who had explored the land with him disagreed. Saan ba ito napunta? We cannot go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report. Hindi ka na nakontent. Pansinin yung mga negatibo talaga, hindi na nakontento sa kanila na lang, no? Kinakalat pa talaga nila yung kanegahan nila, no? So they spread the bad report among the land, among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Yung nakita ng iba, ang laki ng prutas. Yung nakita ng iba, ang laki ng higante, ng kalaban. Verse 33, we even saw the giants there, the descendants of Anak next to them. We felt like grasshopper. That's what they thought too. Tingnan nyo to ha. They saw the same thing, pero magkaiba yung kanilang interpretation. So, it's not a problem really of what you see. It's a problem of what you focus on. I say that again. Most of the problems that we are facing, most of the fear that you experience, is not really about what you see, but what you focus on. Hindi natin sinasabing pag may problema, huwag pansinin. Ang sinasabi natin, pag may problema, ibahin yung focus. We don't underestimate, we don't deny the problem, but we are saying, kung malaki ang problema, mas malaki ang Diyos. Kung malaki ang kasalanan, mas malaki ang kapatawaran ng Panginoon. Kung mas matindi ang sakit, mas magaling na doktor ang ating Panginoon. Hindi natin sinasabing, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. Hindi faith yan, kasi nungalingan yun. And tayo sa religious circle, ang galing natin sa ganyan, may sakit na tayo, wala po akong sakit. Glory to God. May sakit ka! Pero naniniwala ka lang, mas matindi yung nagpapagaling na Diyos sa'yo. Kasi meron kang pananampalataya that God will heal you. Do you understand, mga kapatid? So it's not really the problem of what you see. It is a problem of what you focus on. Marami sa atin, malaki ang pananampalataya pero walang focus. Marami sa atin, merong talento pero walang focus. But it is high time for us as a church to be reminded, mga kapatid, that whatever we are facing, whoever is in front of us, kahit gano'ng katindi ang giant, kahit gano'ng katibay ang walls, meron tayong Diyos na mas mataas, mas malakas, at mas malaki. And let me just talk to somebody right now. I know you are scared, but the secret of life na mayroong kapayapaan is for you to learn how to focus on Jesus. I say that again. Alam kong takot ka, kapatid, pero ang tunay na susi ng kapayapaan ay kapag natutunan natin mag-focus sa ating Panginoon. Kaya marami sa atin ayaw magpagamit sa Lord, kasi nakapokus ka sa mali sa'yo. Ayoko magpagamit kay Lord. Kulang ako sa talento eh. Ayoko mag-sign up sa mga link up group. Wala akong time. Madalas, mga kapatid, kaya hindi tayo makapag-step up in faith kasi nakapokus tayo sa mali sa atin. Nakakaya naman kay Lord, Pastor. Ganito lang kasi ko eh. Tingin mo ba nung tinawag ka ng Panginoon, hindi niya alam kung sino ka talaga? Alam niya na yun. Alam niya lahat ng kahinaan mo. Pero sa kabila ng kahinaan mo, tinawag ka niya. Sa kabila ng kahinaan mo, pinili ka niya. Sa kabila ng ating kasalanan, pinatawad ka niya. So instead of focusing on your mistake and focusing on what's wrong with you, focus on what's right with God. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba ang instruction ng ating Panginoon? Yun yung pahalagahan natin because the thing that matters to you will determine your destination. Kung anong mga bagay na pinapahalagahan mo, yun ang iyong pupuntahan. Right?
Tanungin mo yung katabi mo, ano ba mahalaga sa'yo talaga? Ayaw mo tanungin din, di ba? Ako din, parang tagilid din yata ako dito, Pastor. Ako din, parang ganun eh. Di ko na nga alam eh. Pero, kailangan mo mamili, kapatid. Naalala nyo si Nehemiah, nung ginagawa nila yung Jericho Wall, in-invite siya, may message ako dito saying no to oh no. Habang umakyat siya si Nehemiah, kinoconstruct nila yung Jerusalem Wall. Si Sanballat, Tobiah at Geshem nilapitan siya, nagpadala ng mensahe, punta ka dito, sa oh no, kailangan ka namin. Ang sabi ni Nehemiah, Nehemiah chapter 6, I'm doing a great work and I cannot come down. Masyadong mahalaga yung pinagpopokusan ko ngayon para pumunta dyan. Ang sabi nila, emergency, emergency. No, I'm doing a great work and I will not come down. Posible kasi yung mga emergency natin, distraction lang talaga. Do you understand, mga kapatid? Ang sabi niya, I'm doing a great work and I will not come down. Balik tayo kay Peter. Nung si Peter, finix niya yung kanyang mata sa ating Panginoon, nagawa niya yung imposible. Pero the moment na tumingin siya sa symptoms, circumstance, bank account, problema sa pamilya, ang sabi ng scripture, nagsimula siyang lumubog. Pumasok ang takot kasi mas na-magnify niya at pinalaki niya yung problema kesa sa ating Panginoon. Basic lang, no? Pero hindi natin talaga nagagawa. Basic lang, ano? Pero minsan distracted. In fact, habang nakikinig ka ngayon, distracted ka eh. Social media. Basta may nag-message. I believe, mga kapatid, as I close, nung sabi ng scripture, nung lumubog si Peter, Jesus came to the rescue. Hinabol siya ng Panginoon, inalalayan siya ng ating Panginoon, at siya ay nakaahon. Which made me realize, mga kapatid, alam mo kung tayo ay nasa sitwasyon na ganun, kung i-interpret ko lang sa normal na sitwasyon ng ating buhay, anong ginagawa natin pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok? Di ba sabihin natin, Lord, ilabas mo ko sa pagsubok. Lord, ilabas mo ko dito sa financial problem namin. Iba nga, extreme eh. Lord, ilabas mo ko dito sa asawa ko talaga. Lord, ilabas mo ko sa utang na to. Lord, ilabas mo na ako dito sa scam na to. Gusto natin, Lord, ilabas mo na ako. Ilabas mo na ako. What if, instead na mag-pray ka na ilabas ka ng Lord, ipag-pray mo na pumasok siya sa sitwasyon na yung buhay. Siya yung sumakay sa sitwasyon mo. Siya yung pumasok sa iyong sitwasyon because most of the time, we are praying to God, Lord, gusto ko na makaalis. Lord, gusto ko na makatapos. Lord, matapos na to, matapos na to, matapos na to. Pero what if, ang maging panalangin natin, Lord, I need you right here. I need you in my relationship. I need you in my financial problem. May problema ang aking anak, hindi ko na mapapalabas to. Pero pumasok ka, Lord, sa sitwasyon ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ng aking mga anak. Kung may mga school deadlines, hindi ko na ito matatakasan, Lord, pero pumasok ka sa sitwasyon ng aking buhay because I need you right now. Because I know that when we are in God's presence, kapag tayo ay kasama natin ng ating Panginoon, alam natin that even the impossible became possible. Kapatid, let me just say this to you. With all humility, hindi mo yan kaya mag-isa. Huwag mo kasing sinosolo. So Luis Tayarn, hindi ka K-pop, hindi ka pop star, huwag mong soloin ang mga problema. Ibigay mo sa Panginoon, sabi ng 1 Peter, cast all your cares upon Jesus. Ibigay mo lahat ng iyong alalahanin sa ating Panginoon. Ang bigat-bigat mo, gusto mo lumakad sa tubig. Let go of everything and allow God to move. And instead of praying, Lord, baguhin mo nga yung sitwasyon ko. Lord, baguhin mo na lang ako. Kasi minsan ginagamit ng Lord ang mga bagay na ito para palakasin tayo. Gusto ka ng Lord gawing fireproof. So huwag ka na magtaka pag dumadaan ka sa apoy. Paano ka matitesting na maging fireproof kung hindi ka dadaan sa apoy? Dadaan ka talaga, Brad. May mga pagkakataon talaga may bagyong daraan sa buhay mo. May mga setback sa karir, dadating yan. Mawawalan ka ng project, darating yan. Mawawalan ka ng trabaho, darating yan.
Magkakaproblema sa pamilya, darating yan. Darating yan. Pero ang maganda, kahit dumating yan, hindi ka soloist. Hindi ka soloista. Kasi alam mong kasama mo ang Panginoon. So siyempre, Lord, help me! Save me! Save me, Lord! Save me, Lord! Sabi ng Lord, invite mo kaya ako? Invite mo kaya ako sa sitwasyon? Kaya kahirap na hirap wala ako eh. Pinalayas mo ako eh. Dinidisiplina ka, tinakasa mo yung disiplina kasi. Tinitest ka, tinakasa mo yung test. Tinuloy mo pa yung ginawa mo ng grade 1 to grade 6. Sabi ng Lord, sabi ni Peter rather, Lord, let me come to you on the water. And Jesus said, come. The main motivation is to be in the presence of the Lord. Ang sabi ng scripture, nung nagsalita ang ating Panginoong Yesus, Shalom, be still. Ang sabi ng scripture, yung langit, yung ulap o yung bagyo, at yung hangin, tumila, huminto. Alam mo kung makakapagsalita lang yung hangin, nang sinabi ni Jesus, stop! Shalom! Okay, boss. No problem. Ikaw ang masusunod. When Jesus spoke, even the storm surrendered to Him. Even the winds follow Jesus. Even the waves follow Jesus. Bakit mga kapatid? He is omnipotent. Makapangyarihan yung Diyos mo. Ano sabi ng scripture? If God is for you, who can be against you? Discouraged ka ba? Fix your eyes on Jesus. Takot ka ba? Fix your eyes on Jesus. May problema ba? Fix your eyes on Jesus. Meron bang setback sa buhay? Fix your eyes on Jesus. May problema ba sa relationship? Fix your eyes on Jesus. Because we believe, mga kapatid, as long as we focus on His presence and we focus on Him, alam natin, mga kapatid, na nandyan sa lagi to the rescue. Dumating man ang pagbagsak, nandyan siya para tayo sagupin. Stop being glued to distraction and start focusing on your Savior, Jesus Christ. And I tell you this, you will experience something that you've never experienced before. You will be in places that you've never stepped foot before kasi alam natin kasama natin ang ating Panginoon. Can we just stand to our feet? Most of the time, iaalaw ng Lord na dumaan ka sa apoy para ikaw ay mag-apoy. That sometimes you will experience loss so that you will appreciate those things that really matter. Minsan, iaalaw ka ng Panginoon na dumaan sa mga tagpo na ikaw ay matatakot para makita natin meron nga talagang Diyos na aking pwedeng sandigan at panampalatayanan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid, we cannot control the circumstances, but we can always control our response. We cannot control the storms that is coming into our lives, but we can control our response. In other words, hindi mo makokontrol ang sitwasyon, pero makokontrol mo ang iyong choice. Yung pagpili mo kung tayo ba ay magduduel sa takot, o tayo ay magduduel sa salita ng ating Panginoon at sa kanyang mga sinabi. Every time na makakaranas tayo ng takot, ng anxiety, lalo sa panahon to, napakarami na namang anxious, napakarami na namang takot. Marami tayong mga bagay na hindi tayo sigurado kung matatapos pa ba itong pandemya. Makakapagtrabaho pa ba kami ng maayos? I mean, yung negosyo ba namin ay uunlad pa? There are a lot of things na uncertain at hindi sigurado sa ating buhay. Kaya marami ang sa atin ang natatakot because we always keep on asking the question, what if? What if mawalan ako ng trabaho? Ang dami nating what if, ano? What if mawalan ako ng trabaho? What if iwanan niya ako? What if hindi kami makapagbayad ng renta? What if maubos ang investment ko? What if hiwalayan ako ng asawa ko? What if hindi ko kayaning buhay ng aking mga anak? What if hindi ako makapag-asawa? Ang dami nating what if. And all these what ifs are statements of doubt and fear. Pero the statement of faith will always say, even if. Even if mawalan ako ng trabaho, even if malugi ang negosyo, even if magkaroon ako ng sakit, even if mag-positive ako, I believe with all my heart na meron ako laging Diyos sa tatakmuhan sa gitna ng aking pagkatakot. Mga kapatid, I just want to encourage each and every one of us, you must start trusting God because He sees your life and He sees what's coming into your life. We just need to keep trusting the Lord. Patuloy ka magtiwala because He sees your life and He sees what's coming.
He sees the future. Huwag ka lang magtiwala sa Panginoon kasi nakikita ng Diyos ang present mo. Magtiwala ka kasi nakikita ng Diyos ang future natin. Hallelujah. That's why yung mga Israelites, nung sila ay dinala ni Moses, nagpadala si Moses ng 12 spiya para tiktikan ang promised land at tignan kung totoo ba talaga ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Moses sa kanila, mamanlagi kayo doon for 40 days. Tignan ninyo, i-experience ninyo, i-explore ninyo yung promised land. Pagbalik nila, 10 iba report, yung 2 ibang report. Ang sabi ng 10, hindi natin kaya. Ang city ay masyadong malaki, ang mga kalaban ay masyadong malalakas. Hindi natin kaya because they are stronger than we are. Nung narinig ito ni Caleb and Joseph, ang sabi ng scripture, pinatahimik niya ang lahat at ang sabi niya, no, we can certainly do it. Pareho sila ng tinignan pero magkaiba sila ng perspective. And I believe with all my heart, I can imagine the terror that the Israelites have felt nung naririnig nila yung report. Grabe, ang lalaki nila. Grabe, ang lalakas nila. Ang mga walls nila fortified. Hindi natin sila kaya. Can you just imagine if you are part of those 2 million Israelites na inubos mo yung 40 years mo in the desert, that's a point of no return. Ano sasabihin sa'yo? Mas mabuti pa bumalik na tayo kasi we cannot do it. Can you just imagine the terror in their eyes? Yung takot ng mga nanay at tatay na yung future ng kanilang anak is not secure. Yung takot ng mga anak na hindi na sila makakapag-asawa. Joke lang. Na hindi na sila makakapag-aral. Can you just imagine the terror? That's why mga kapatid, I believe that through this text, magka-come tayo sa text na ito because I believe na merong sinasabi ang Panginoon sa atin dito na 3 sources ng ating fear. That all of us are going through fear. Pero sa text na ito, nakita ko may 3 bagay na pinagmumulan yung ating takot, yung ating anxiety, yung ating pagdududa. And number 1, I believe, the first source of our fear is what you see. It's about what you see. Sabi ng verse 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land that they have explored. They have said, the land we explored devours those living in it. Watch this. And all the people we saw there are of great size, verse 33, and we saw the Nephilim there. We seem like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. So ang kanilang premise, hindi natin kaya because what we saw there, ang lalaki nila, cities are fortified. No match tayo. And most of the time, the sources of our fear is what is in front of us. What we can see. If you study the text again, hindi naman nila madina yung reality ng promise eh. Kasi ang sabi nila mismo, we saw the land. It is flowing with milk and honey. The promise is a reality. Pero hindi sila nakatingin sa promise. Nakatingin sila sa obstacle. Nakatingin sila sa circumstances. And most of the time, yung fear natin nag-uugat because of what we see. Nakikita mo na mismo, abot tanaw mo na, abot kamay mo na ang pangako ng Diyos, but because of the hindrances and the deception of the enemy, he is deceiving what you are seeing. Ano sabi mo? We cannot certainly do it. Ang ganda ng pangako, malaki. Sabi nila, ang laki ng higante. Ang lagi lang nila nakikita, yung gigantic, na higante. Nakikita lang nila kung gaano ito kalakas. Nakikita lang nila yung robots na giant, pero hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos nila. The promise. What will you do mga kapatid if the promise is real but the way is difficult? Sarap sanang pumunta ng Batanes kaso mahal pamasahe. Ang sarap sanang pumunta. Napansin niyo ba mga kapatid na yung mga magagandang tanawin madalas mahirap puntahan? Minsan bago ka makarating, mahihilo ka muna kasi sigsag yung daan. At kung hindi ka determinadong mapuntahan at makita talaga yon in person, madali ka madidiscourage sa daan. Madali ka madidiscourage ang haba ng biyahe, ang mahal ng pamasahe. And in reality, in this physical sense, parang sabihin natin, okay lang, mahal talaga, wala tayo niyan. But in the spiritual sense, can you just imagine this? Abot tanaw mo na, nakita mo. Ang reality, in fact, ang sabi ng mga spiya, here it's fruit. May physical evidence sila ng prutas, pero hindi nila nakita yung prutas. May physical, sabi ng scripture, 2 tao nagbibitbit ng prutas, ng grapes. Can you just imagine kung gaano kalaki yung grapes na yun na 2 tao pa magbibitbit? Ang sabi ng scripture, yung grapes na yon, nilagay nila, parang magtataho ba? Nilagay nila sa pole, 2 tao nagbibitbit, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Parang ganito yung picture. Ito yung grapes, andito yung isa, andito yung isa. A picture of Jesus Christ, by the way.
Sabi ni Jesus, I am the vine, the grapes. He was crucified in the midst of two thieves. A picture of Jesus Christ. That's a picture of Jesus Christ. By the way, that's a different message altogether. Pero, can you just imagine, dalawang tao binibitbit yung grapes? Eh tayo yung grapes, diba? 1 kilo nga, pak, ang dali. Imaginein mo kung gaano yung cluster ng grapes na yun, kung gaano kalaki. Pero instead na makita nila yung kalakihan ng grapes, nakita nila yung kalakihan ng giant. Ang report nila, masyadong malaki. Alam mo, unfair naman sa kanila to kasi syempre, ngayon pinag-aaralan na natin yung text. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon ng ganitong perspective ngayon, na nandun ako sa sitwasyon, ang pwede kong sabihin sa mga Israelites, hey, what they see is not my vision. I said it again. What they saw is not my vision. Hindi porket ganun na nakita nila, kailangan ganun din na makita mo. Because Satan will always show you something that will cause fear in your heart. But are you willing to fight fear through our faith? Tatandaan niyo to mga kapatid. Ang kasalungat ng faith rather, hindi fear. Ulitin ko ulit, ang kasalungat ng faith, hindi fear. Ang kasalungat ng faith, sight. Kaya nga sabi ng scripture, ang sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, we walk by faith and not by, sight. Ano kalaban ng faith? Sight. Ang kalaban ng pananampalataya mo, yung realidad na nakikita natin. And can you just imagine, ilagay po natin ang ating sarili kay Daniel, na nandun siya sa harap ng lion, nandun siya sa loob ng kalungan. There's always a temptation to be afraid. Si Moses in front of Red Sea. Si Jehoshaphat in front of innumerable army. Si David sa harap ni Goliath. Si Shadrach, Meshach, and Abednego sa harap ng apoy. There's always a temptation to be afraid because of what you see. Do you understand, mga kapatid? And I'm not discrediting kung ano nakikita ng ibang tao, but most of the time what they see must not your vision. Hindi porket ganun ang kanilang perception ay kailangan ganun din ang maging pananaw natin. We may be surrounded with uncertainty, but we are serving a God who is very certain that is the same yesterday, today, and forever. That's why lagi ko nga sinasabi sa inyo, it's not wrong sometimes to feel fear, pero huwag ka mag-dwell sa fear. Huwag ka manahan, huwag kang tumambay. You can be in the midst of uncertainty and feel certain. Para kang bangka na nasa karagatan pero hindi puno ng tubig sa loob. You can always have that feeling. Kaya nga sabi ni Jesus mismo, Matthew chapter 19 verse 26, but Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things. Look at this perspective. Ang sabi ng Panginoon, sa tao, may limitasyon. Sa tao, mahirap. But with God, see that? It's not just about what you see, but what God sees. Sa pananaw mo mahirap, sa pananaw mo terminal sickness, sa pananaw mo bankrupt na, pero sa Panginoon, walang imposible. In fact, let me just encourage you this. Ang specialty ng Diyos, imposibleng sitwasyon. Kapag ikaw ay dumadaan sa imposibleng sitwasyon, wala nang way out, wala nang tumutulong sa iyo, lahat sumuko ng tumulong sa iyo. Ang specialty ng ating Panginoon ay iparanas sa atin that with Him, nothing is impossible. Walang bundok na hindi niya kayang iurong. Amen. Walang daan na hindi niya kayang gawin. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Walang kakulangan na hindi kayang mag-provide ng ating Panginoon. With God, everything is possible. What you see creates fear. And every time you are seeing something negative, fight it with faith. Number two, it's not just what they see. Watch this. Sabi ng verse 30, sabi ng scripture, nung binalita nila, the cities are fortified, the giants are strong, Caleb silenced the people. Bakit pinatahimik ni Caleb? Ayaw ni Caleb marinig nila kung ano itong mga negative reports na ito. In fact, mga kapatid, kung titignan niyo uli yung verse 32, jump to verse 32, ang sabi nila ng scripture, they spread among the Israelites a bad report. Ibig sabihin, pinagchismisan nila, pinag-usapan nila, hey, higante dun. Kaya sabi ni Caleb, shh, di po pwede yan. Because the next source of your fear is what you hear. What you hear. It's not just what you see, it's what you hear. Ang tawag ko dito, ear factor. Napansin niyo ba yung ear na sa fear? Because most of the time, ang source ng ating fear
ay yung mga naririnig natin sa kapitbahay, kasinungalingan. Napansin nyo ba mga kapatid, I don't want to judge this generation kasi alam ko naman for the previous generation and maybe for the generations to come mangyayari pa rin ito. Pero ang mundo natin ay masyado ng lubog sa kasinungalingan. Alam nyo, kapag ang isang tao ay immune sa kasinungalingan, mahihirapan siyang i-discern ang katotohanan. Kaya importante mga kapatid that you always immerse yourself with the truth of God's Word. Yun lagi, kaya importante umating ka sa church kasi every time na nakakarinig ka ng Word of God, anumang situation ng buhay natin, para tayo nagiging leon at tigre, na nare-remind tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why I want to encourage everybody. Watch out kung ano ang ating mga pinapakinggan. Ang kasinungalingan pa naman ng fake news, mabenta yan. Napansin niyo ba? Mabenta yan. Pag kasinungalingan at gawa-gawang kwento, ang bilis kumalat. Pero ang katotohanan ng salita ng Panginoon, parang ayaw. Ang daming tao ngayon hindi makatulog. Ang daming tao ngayon ang laging anxious, laging fearful, nagkukos ng amnesia. Kasi nakalimutan nating pakinggan at iparinig sa ating sarili. Sometimes you have to speak and talk to yourself. And say, I know the situation is not well. But my God is in control. Your ear has to hear it. Kailangan marinig yan. It's one thing to hear God sa pamamagitan ng preaching. Kaya ini-encourage ko kayo, magkaroon kayo ng sariling devotion. Maging intimate talaga kayo kay Lord. Kasi it's one thing to hear the message from me, from other leaders, but it's another thing na ikaw mismo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kung ang laging balita ay negatibo at nagkukos ng fear, lagi mong naririnig, it's time for you to mute all of these things. I'm not saying hindi tayo maging concerned. Pwede ka naman kasing concerned pero hindi worried. Amen? But start listening more to the Word of God. And I hear this all the time. I've been asked of this many, many times. Pastor, paano ba namin maririnig ang boses ng Panginoon? Yun nga ang problema parang mas malakas ang boses ng takot kaysa sa boses ng Panginoon. Ano ba ang pwede kong gawin para marinig ang ating Panginoon? Write it down. Write it down. If you want to hear God's Word, if you want to hear God's voice, change your proximity. Change your proximity. I'm not saying na malayo ang Diyos, pero I'm encouraging you na ikaw ang lumapit sa Kanya. Change your proximity. I've been reading the story of Samuel and Eli sa 1 Samuel 30. I've been reading it for a Bible study and it's just that it fits dito sa text na binabasa natin. Kasi sabi ng scripture, nakahiga si Eli at si Samuel isang gabi, tumawag ang Panginoon. Pero there is a very interesting detail in the scripture na talagang, tignan nyo ito ha, ang sabi ng verse 1, watch this, 1 Samuel chapter 3 verse 1. Are you there? Online fam, are you still with me? Is this making sense? Hallelujah. 1 Samuel chapter 3 verse 1. This is going to be good. This is going to be good. 1 Samuel 3. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. What's that? And they were not many visions. So nung panahon na narinig ni Samuel yung tinig, wala halos vision at that time. Wala halos nagsasalitang Diyos at that time. Sarap na, no? Parang you have a special privilege to hear God's word. Samantalang iba hindi naririnig. Verse 2. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, watch this, he was lying down in his usual place. So saan nakahiga si Eli? Sa usual place. Watch this, verse 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord. Interesting. Si Eli, nakahiga siya sa kanyang usual place, sa usual kama. Pero si Samuel nakahiga sa temple, where God speaks. Proximity is the key. Kaya narinig ni Samuel yung boses, nandun siya mismo sa lugar kung saan nagsasalita ang Panginoon. And many of us cannot hear the voice of the Lord, mga kapatid, because we are on our usual place, usual routine, usual na trabaho, usual na emosyon, usual na pakiramdam, usual na illegal na boyfriend. Hallelujah. Usual place. It's time for you to change your proximity if you want to listen and hear the voice of God. Anong kaibahan ni Eli at ni Samuel? Si Samuel, he positioned himself na yung kanyang proximity sa Diyos ay malapit.
Kaya lagi ko ito sinasabi minsan, paano ko ba madidistinguish? May naririnig akong boses pero di ko alam kung kay Lord. Ay baka ibang boses yan. Baka kailangan na natin pumunta sa Mandaluyong ba? Mandaluyong ba? Ibang boses yun. And I'm very careful when I'm saying that nakakarinig tayo ng boses. Because most of the time in my life, I don't hear physical and audible voices. Pero what I'm trying to say is this, na kailangan mga kapatid, if you want to hear God's voice, you have to be in close proximity. Katulad ng nanay. Tignan nyo yung nanay, mga kapatid, yung baby. Yung baby pag pinasa sa iba, umiiyak. Pero pag binigay kay nanay, tumatahimik. O tahan na anak. Bakit? Because the baby recognizes his mother's voice kasi lagi silang close. And most of the time, we cannot distinguish God's voice because we're not close to Him. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Do you agree, mga kapatid? Everybody put that in the chat. Do not expect God to talk to you when your prayer life is dead. Shift your proximity. Para ang naririnig mo, salita ng Panginoon. Malapitan. Tignan nyo nung nagsalita ang Lord kay Elijah. Akala niya doon magpapakita sa earthquake. Ano sabi ng scripture? And the still small voice, whisper. Bulong lang. Hindi mo bubulangan yung malayo. Kaya minsan di mo marinig, ang layo eh. Tapos sasabihin mo, ang layo mo Lord. Hindi si Lord ang malayo. Madalas tayo ang lumayo. Pag malayo ka kay Lord, ano maririnig mo? The cities are fortified. The enemies are stronger. Kaya punong-puno ng takot. Ang layo eh. Try to shift your proximity. Try to come close to the Lord. And God will grant you boldness. Ito ang kaibahan ni Peter and John. Nung sila ay nag-share ng gospel about Jesus Christ. I just want to show you the difference. Kasi sa scripture, sa Acts chapter 3, meron silang panagaling na lumpo. You remember the story na sabi nila, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Remember that story? Viral yun. Talagang grabe yun. Scandal yun sa mga Pharisees and Sadducees. They don't want the gospel of Jesus Christ to be preached. They don't want anybody preaching about the resurrection of Jesus Christ. And then all of a sudden, meron silang kilala na araw-araw dinadaanan ng mga Pharisees sa temple, lumpo, all of a sudden lumalakad na. Pinatawag nila ngayon to. At tinanong nila ito, sino ba ang nagpagaling sa'yo? Amen, sino ba nagbigay? And they threatened Peter and John na papatayin nila si Peter and John if they continue preaching the word. Nakakatakot kaya yun. Think about it. Think about it, that your life will be threatened because you're sharing the gospel. Hindi kasi natin mararanasan madalas yun. Kasi dito sa Pilipinas, parang, word of God, share ko nga yan. Pero imagine niyo yung kanilang panahon, that they cannot even share what they have personally experienced. And Peter and John were confronted by the priest. Many people believed in Jesus already. Mega church na sila. 5,000 Christians already. At nagsimula lang sa crippled guy. Crippled guy na gumaling sa kanyang sakit. Nung humarap sila sa Sanhedrin, ang mga high priest nandoon, na-bothered sila. Bakit itong si Peter and John pinipreach ang patungkol sa ating Panginoong Yesus? And then Peter started talking and sabi niya, do you want to know kung bakit siya gumaling? He was healed because of the power of the name of Jesus. Wow! Sa gitna ng threat ng kamatayan, he even said it to their faces. Gusto niyo malaman kung bakit siya gumaling? Gumaling siya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. And the members of the council were shocked. Nagulat silang lahat. Really? Kasi nung tinitignan nila si Peter and John, mukhang walang experience to eh. Mga mukhang walang pinag-aralan. Ang tatapang ninyo Naalala nyo ba, nararamdaman nyo ba minsan yun, yung parang pag mayabang, kaya naman pala, may pinagkakayabangan naman pala eh. Parang minsan na bumababa yung galit mo, pero pagka alam mo namang, wala lang ang pagyayabang. Ang yabang palalo. Amazed sila nung nakita nila yung boldness ni Peter and John. Nagulat sila, lalo na nung sinabi ng mga Pharisees, huwag nyo na ipipreach ang gospel Sabi ni Peter and John, we would rather obey God than men. Shock silang lahat Because what Peter and John heard, threat.
They responded with faith. They responded with faith. Ang sabi pa nga ng ibang Pharisees, masyado explosive itong mga to. Hindi natin to kayang i-handle. Kasi kahit sila, hindi nila ma-deny yung milagro eh. Totoo talagang nangyari. The promise is a reality, the miracle is a reality, kaya wala silang magawa, kundi pakawalan si Peter and John, basta trinetin lang nila. Wag nyo na uling babanggitin ang patungkol sa ating Panginoong Yesus. But guess what happened? Hindi sila nagpadaig sa kanilang takot. Fear did not stop them from sharing the good news because watch this, because they have the courage. They have the courage. Listen to me. I almost entitled this message, Courageous Faith, because I believe that we all need courageous faith like Peter and John. But one thing I've realized, mga kapatid, is this. Courage doesn't mean you don't feel fear. Courage just simply means you act with faith. Hindi ibig sabihin matapang ka, hindi ka nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam ka ng takot. Pero mas pinipili mong umaksyon with faith, not with fear. Even our biblical heroes, think about it. Ang mga biblical heroes natin hindi pinili because they are the richest and the smartest. Most of them were chosen because they were the most courageous. Sila yung matatapang sa kanilang pananampalataya na sabihin, even if, I know God can, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, I know God will help us, but even if He doesn't, we will still believe in the Lord and we will never bow down to you. Anong isinasabi ni Peter and John? Lord, grant us boldness. Hindi sinabi ni Peter and John, tanggalin mo ang problema. Ang sabi ni Peter and John, Lord, in the midst of all this, we want to have the spirit of courage. Hindi namin tatakbuhan ng problema, but we will act on faith. Na naniniwala kami, Lord, na walang imposible sa iyo. We will act on faith. At sasabihin namin, Lord, grant us boldness. By the way, be careful what you prayed for. Kasi nung nanalangin sila, ng grant us boldness, think about it. Kapag nanalangin ka ng, Lord, bigyan mo ko ng boldness, you are not praying for less confrontation. You are actually praying for more confrontation. Paano mo malalaman bold ka kung walang confrontation? Paano mo malalaman bold ka kung walang problema? So every time sasabihin mo, Lord, grant us boldness, mag-ingat ka. Ingat ka dyan. Kasi you are actually praying for more trouble. Pero thank God, in the midst of that trouble, kahit ano pang parinig nila sa akin, kahit anong report, bad report, pinagchismisan nila, hindi natin kaya, we don't have what it takes. Ang sabi ni Caleb, shh, silent. We are well able to do it. Everybody say, we are well able to do it. Especially, kapag you are criticized with your faith. Asa mo, isa sa mga hinahangaan ko yung mga Kristiyanong bold sa kanilang pananampalataya. That people will silence you, but you are bold enough to act on it with faith and say, my God is a healer, I believe in Jesus Christ, and I follow Jesus Christ. Oh! Oh! What should I do? I'm afraid. Lord, grant us boldness. Hindi ako magpapatakot sa nakikita ko at naririnig ko. I will hold on to my faith. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Do you feel the presence of the Lord right now? And then I will close with this. The sources of our fear is not just what you see, not just what you hear, watch this, but also what you assume. What you assume. What you hear, what you see, what you assume. Verse 33. Verse 33. Ang sabi ng scripture, verse 33, we see, last part, we seem like a grasshopper in our own eyes and we look the same to them. Sa pananaw namin, tipaklong kami, at alam namin sa pananaw din nila, tipaklong kami. Question, saan nila nalaman yun? Saan nila nalalaman na sa tingin nila ay tipaklong talaga sila? Assumption lang nila yun. At kaya tayo nasisimulang matakot, mga kapatid, because we are deceived. Most of the time, we are paralyzed because we are deceived with our own assumption. I said it again. I can hear from here the terror in their voices. Talaga, hindi natin kaya. We seem like a grasshopper to them. Oh really? Oh really? There comes assumption. Kaya marami sa atin ng takot, nag-a-assume tayo. Sabi mo sa katabi mo, wag kang asumero. The descendants of Enoch were there. They are very strong. They are very tall. They exaggerated their problem.
and underestimated their God. That's the problem, mga kapatid. Ang problema natin madalas, ine-exaggerate natin. I'm not saying na huwag niyong pansinin ang problema, pero most of the time, ine-exaggerate natin ang problema, ina-underestimate natin ang ating Panginoon. Most of the time, the sources of your fear is what you assume. Nag-a-assume ka, hihiwalayan niya na ako bukas. Meron siguro siyang babae. Meron siguro siyang lalaki. Hindi ka sure, pero that's what you thought. Asumero ka eh. May crush siya sa akin eh. Kaya ang sama ng loob mo ngayon, di ba? Kasi kaibigan lang pala tingin niya sa'yo. Sakit dan, di ba? I mean, joke lang. Dami naman dami. Tingnan nyo, we seem like a grasshopper to, watch this. We seem like a grasshopper to them. And we seem like, kami, tingin din namin, we are a grasshopper. They already assumed their defeat. Huwag na tayong tumuloy. Talo na tayo. Hindi pa nga sisimula yung laban eh. Nag-assume ka na kagad, lugi itong negosyo na to. Nag-assume ka na kagad, COVID to. They understand? Ano sources ng fear natin? Assumption. Nag-assume ka, hindi pa totoo. Pinapaniwalaan na kagad natin. Watch that verse again. Let's go back to verse 33 again. I want you to listen to this. Watch this. Tingnan niyo yung last part. We seem like a grasshopper in our own eyes. Everybody say own eyes. So kaninong perspective yon? Kanila. Last part. And we look the same to them. So, my perspective, grasshopper. Their perspective, grasshopper. May kulang na perspective, kaya sila takot. Kaya sila takot, ang tinignan lang nila, perspective nila at perspective ng isa, hindi nila tinignan yung perspective ng Diyos. Nag-assume ka kagad, di mo pa nga alam yung perspective ng Diyos eh. Ina-exaggerate mo yung problema, ina-underestimate mo ang Panginoon. Hindi masama, no? Na aminin natin ang realidad, talo tayo dito. Ay, matitindi talaga kaaway. Nag-iisa tayo, we cannot do it. You cannot do it alone. Nakalimutan mo yung isa pang perspective eh. Ang isa pang perspective ng ating Panginoon. So, ina-assume mo yung outcome based on your perspective. Ina-assume mo yung outcome based on your enemy's perspective. Instead na i-assume mo yung outcome based on his and believe on his perspective na sinabi ng Panginoon that thousands may fall at my side, 10,000 on my left hand, but it will not come near me. Hindi natin pinapaniwala, nag-assume ka pero hindi mo pinapaniwalaan yung sinabi ng Panginoon that the Lord is my light and my salvation, whom shall I be afraid? That the Lord is my shepherd, I shall not want, that He makes me light, that blessings and mercy shall follow me. All of these are God's perspective and we dwell in our own perspective. Look at the track record of the Lord sa kanila. God parted the Red Sea. God provided for 40 years. And all they see is the bigness of their enemy. Hinati yung dagat, nag-provide ng 40 years na pagkain, and yet they forget the Lord. Nung dumaan sila sa kanilang pagsubok. They always assume, we're gonna defeated. Natatalo na tayo. That's why I want to encourage you mga kapatid. Do not assume anything. Shinare ni Jenny ito kanina, but I will share it again. Matthew 14. Nung nasa gitna ng bagyo ang mga disciples, ba't sila natakot? Nung may nakita silang naglalakad. They assumed. They assumed na mumu yung paparating. Sabi nila, it's a ghost. Ghost ba? Hindi, inassume lang nila. The very same God na magliligtas sa kanila, kinatakutan nila. Assumption. Watch this verse. When the disciples saw him, another perspective, walking on the water, they were terrified. And in their fear, they cried out, it's a ghost. Everybody say, asomero. They assumed it was a ghost. Pero ano solution sa assumption? Pagpapakilala ng Panginoon. Watch this, next verse. Ang sabi ng next verse. But Jesus immediately said to them and reminded them, take courage, I am. Don't be afraid. Don't be afraid. I am.
So ang assumption nyo, ghost ako. Kaya kayo natatakot. But please listen. I am your deliverer. I am your healer. Most of the time, hindi natin ma-experience yung I am sa ating buhay. And if you don't experience the I am, most of the time, mga kapatid, you won't discover who I am. Madidiscover mo lang kung sino ka. Yung identity mo, ay, Christian nga pala ako. If you will experience the great I am. Ang sabi ng Panginoon, what an assurance. It's a ghost! Puro lalaki to Puro lalaki. Puro lalaki to. Multo! Sabi ng Lord, hey, take courage. It is I. What an assurance. Hindi nga sinabi ni Jesus, take courage, don't be afraid. Hindi, sabi ni Jesus, it is I. That's the assurance right there. Ako to! Don't be afraid. Hindi ko alam kung nararanasan nyo dati pagka elementary tayo, uwi na sa school. Tapos sinusundo tayo ng mga nanay natin. Tapos may mga estudyanteng late na susundo. Minsan naranasan ko yun eh. Hindi naman lagi. May mga rare case lang to. I think a grade 4 or something. Hindi ka papakawalan ng teacher mo hanggat wala kang sundo. Remember that time nung elementary kayo? And I remember, panghapon ako noon, gumagabi na, dumidilim na, I feel afraid. Kasi ako na lang naiwan. Then all of a sudden, in the midst of my fear, nakakita ko ng anino. Anino ng nanay ko. Alam nyo, anino pa lang ng nanay ko, it comforted me already. Anino pa lang yun. Wala pa yung substance. And when I saw her, my fear disappeared. Most of the time, kaya may fear, kaya present ang fear, kasi absent ang faith. Believe that God is with you. Believe in the Word of God that is telling you, I am the bread of life. I am the living water. I am your deliverer. I am your comforter. I am the great I am. I will be with you. When you go through the fire, I will be with you. When you go through the waters, you will not be drowned. I will make rivers in the desert. I am that kind of God. I am the light. I am the salvation. And whom shall I fear? I am the assurance of who He is. Not just the assurance of what He can do. What is God saying to you right now? I don't know who is this for. He is saying, don't be afraid. I am in control. I am in control. God is in control. He is. He is. You cannot control what comes your way, but believe that God is in control. He is in control of your present and He is in control of your future. Huwag kang matakot na tumatanda ka na. Huwag kang matakot na may mga uncertainty sa iyong harapan. Huwag kang matakot na baka mamatay na ako, baka magkasakit ako. I'm not saying hindi tayo mag-ingat. But what I'm saying is this, always believe that God is in control. I'm not saying be irresponsible, but I'm saying God is in control. God will lead us. Mahirap naman sabihin, God is in control, di ka nagsi-seatbelt. I'm not saying that. I'm not saying maging careless tayo. I'm not saying na tayo ay maging irresponsible. But what I'm trying to say is this, whatever you are going through, always believe in your heart. Huwag ka mag-assume. Baka bukas ganito mangyari, baka bukas ganito, baka bukas mamatay na ako, baka bukas ganito. Baka may COVID kami, baka may Omicron kami, baka may bagong variant na naman, baka mag-lockdown na naman, mamimili na ako ng mga pagkain at damit. Huwag ka muna mag-assume, kapatid, maniwala ka muna sa salita ng ating Panginoon that God is in control.